Kaya yung iba, binebenta ng mura. Kulit nitong asong to, oh. Hello, this is Okie Doggy. Pag-uusapan natin ngayon, meron tayong isang followers, subscribers na nag-message sa atin. Ang tanong niya, kung magkano raw yung may breed na aso. Kasi first time lang daw niya mag-aalaga ng may breed na aso. Hindi siya aware kung magkano presyuhan ng may breed na aso. Tinanong niya kung nagbibreed daw ako o nagbebenta raw ako ng aso. Ang sagot natin, syempre, breeder tayo noon. Sagot natin, depende sa breed yan ng aso. Unang-una, depende sa demand at supply. Yun ang pinag-uusapan ng magmataas yung demand, mababa yung supply. Tulad ng nangyayari ngayon, yung demand ng tao, marami, bumababa yung supply kasi nauubos yung supply. Nangyayari, yung presyo, tumataas kasi nauubos yung supply. Tapos anong yung Shih Tzu yan, katulad ng Shih Tzu. Dumadami yung supply ng Shih Tzu ngayon. Mas kasi, madali na lang siya i-breed. Kaya bumababa yung presyo ng Shih Tzu. Yun ang sagot ko sa isa nating subscribers na nakita sa page natin na Okie Doggy. Nga pala, huwag nyo kalimutan i-follow yung page natin, Facebook page. Malapit na tayo mag 3,000 followers dyan. Kaya balik tayo dito sa group na to. Magkano ba yung presyuhan na ganyan kasi hindi nga raw siya aware. Saka ano yung dapat gagawin pag bumili ka ng aso, kaya bago ka pa lang sa pag-aalaga ng aso. Siyempre, unang-unang titingnan mo, pag bumili ka ng aso, dapat may bakuna yan. Kasi iba na yung panahon ngayon. Usong-uso na yung parbo, kahit saan, pwede makuha yan. Sa hangin, sa tsinelas, iba yung mga aso, mahilig magngat-ngat ng mga gamit. Kaya kailangan, pag bumili ka ng aso, dapat unang titingnan mo, kahit isang bakuna, mahalaga yan. Ikaw na bahala magtuloy. Kasi yung bakuna na ngayon, mahal. Umaabot ng 550 na yan sa vet, sa mga doktor ng aso. Yung vet, veterinarian yung sabihin ko, veterinary. Yun yung clinic ng mga aso. Para to sa mga first time na mag-aalaga ng aso. And then, susunod dun sa may bakuna, yung purga. Kasi binubulati rin yung alaga ng ating aso. Diba? Kulit nitong asong to, oh. Bubulati ang alaga ng ating aso. And then, pagkatapos nun, yung oras mo, hindi pa pwedeng nandyan lang sa kulungan yan. Dapat, nilalabas mo rin, may oras ka para magpasyal. Banding nyo rin. Tapos yung pagpaligo, yung pagkain, dapat may budget ka. Yun yung mga dapat gawin para sa mag-aalaga, mag-uumpisa pa lang sa pag-aalaga ng aso. Saka yung sinasabi kong demand and supply, depende yan sa breed ng aso. Kasi pagbago pa lang yung breed dito sa Pilipinas, napakamahal ang presyo. Kasi mahirap pa, iba-ibang breed, hindi siya ganun kadali i-breed. Iba-ibang breed, may iba-ibang ugali, may ibang gusto ng climate, yung panahon natin, di ba, Pilipinas, napakainit. Mayroong breed na aso na hindi pwede, hindi fit dito sa Pilipinas. Katulad ng Siberian Husky. Kaya yung mga mabalahibo yan, yung mga woolly type, ang Siberian Husky, kailangan talaga ng aircon. Hindi sa pagtitipid. Kasi noon, nag-alaga ako ng Siberian Husky, kailangan mo talaga ng aircon. Hindi siya pwede na electric fan, kaso hindi mo makikita yung ganda ng husky mo pag electric fan, yung balahibo. Talagang lagi naglalagas. Pansin mo rin, hindi ganun kaganda yung quality pag hindi aircon yung husky mo. Kung gusto mong mag-breed ng husky, kaso ang husky ngayon, bumababa ang presyo. Noong panahon namin, nag-breed kami ng husky, ang presyo niyan umaabot ng 20,000 to 25,000. Yun yung normal type na husky. Yung mga hindi pa ganun kabalahibo. Tapos ngayon, dumating yung mga 2017 to 18, 2019 yan, pataas hanggang ngayon, yung husky makakita ka na lang mga 8,000 hanggang 10,000. Diba? Kasi yung iba, nadadalian sila mag-breed, makapag-produce ng husky. Saka, yung pagkain din, medyo mapili yung alaga, yung husky. Kaya, yung ibang breeder, binebenta nilang pamura para hindi magtagal sa kanila. Kasi kung tumagal pa yan sa mga breeder tulad natin, kakain at kakain yan sa'yo, tatagal, yung gastos, tumataas din. Kaya yung iba, binebenta ng mura. Yung mga backyard breeder, yung mga nasa bahay, nila agad. Kaya hindi mo rin sila masisi, binebenta nila yung palugi. Tapos yung mga nagbebenta ng mga husky na magaganda, medyo nagtataka sila bakit bumababa yung presyo ng ibang husky. Kaya yung mga tao bumibili dun sa mga mababang presyo ng husky. Pero depende sa quality. Yung mga quality ng mga 20,000 pataas, makikita mo yung husky na yun yung mga panglaban ng dog show. Heavy bone talaga, panglaban sa dog show, yung pang breeding. Yun lang yun mga Okie Doggy. Kaya yung mga nagtatanong subscribers natin, mahirap ba o madali mag-alaga ng may breed na aso? Unang-unang sasabihin ko sa inyo, yung una, isipin mo,
yung gastos. Kasi, hindi may iwasan. Mahirap tipirin yung alaga mong aso. Kung gusto mo mag-breed, kailangan gagastasan mo siya sa umpisang pagkatuta niya. Kung gusto mo naman may breed agad, kung gusto mo dumami agad, bumili ka ng may edad na, yung young adult, kaso risky rin. Minsan, makakachempo ka ng yung aso, about 2 years old na, syempre for sale, makikita mo, binibenta. Pero, di mo alam, may issue. Naranasan ko yan, bumili ako ng may adult na noon na Shih Tzu. Shoutout sa'yo. Yung Shih Tzu na yon, virgin pa, hindi pa raw nanganganak. Yung nanganak na, yung mga tuta niya, hindi nabubuhay. Laging namamatay. Hindi ko alam anong problema. Tapos yun. Hindi ko magets anong meron dun sa Shih Tzu na yun. Sa genetics. Kasi yung nanay naman ni Mikay, nanganak, yan, napaka-normal, nabuhay lahat. 5 puppies. Pero yung isa kong binili na young adult na, parang may problema talaga sa dugo. Pinavet ko yun. Ang sabi, may mali sa dugo, medyo madumi raw. Kaya, risky rin pag bumili ka ng young adult. Malalaman kung di mo susubukan. Okay ba yung mga Okidogi? Kaya yung nagtatanong, ito yung sagot ko sa'yo kung paano mag-umpisa sa pag-aalaga ng aso. Okay ba yan? Again, this is Okidogi. Sana nakapulot ka ng aral dito sa video na to. Again, this is Okidogi. Naniniwala sa kasabihan, huwag nating bilhin kung di naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update? Bye-bye! Ito na si Mikay. Kalbo si Mikay kasi sobrang init nakaraan. Baka ma-heat stroke. Ayan o. Itsura niya, di bagay talaga sa kanya. Ano? Di bagay sa kanya itsura niya. Mas good talaga may balahibo ang Shih Tzu kasi may itsura niya parang may precious may precious. Bakit ka nga? Precious!